Magandang araw! Welcome muli sa ating channel na kung saan binabahagi ko ang aking kaalaman sa batas at kalusugan dito lang sa ating tahanan na Law and Health in Filipino. Hating gabi, tahimik ang buong North Ryde, Sydney sa Australia. Pero sa loob ng isang bahay, may nangyaring hindi maipaliwanag na karahasan. Isang tawag ang pumasok sa emergency line. Mahina ang boses, nanginginig, at halos pabulong. Ito ang kanyang linya. "Hello, please, tulungan niyo ako. Patay na yata ang pamilya ko." Ang tumatawag ay si Seth Gonzalez. 20 taong gulang, isang anak. Siya ba ay survivor o ang suspect? Rumesponde ang mga pulis at pagdating ng mga pulis, 3 bangkay ang sasalubong sa kanila. Isang ama, isang ina, at isang kapatid na babae. Lahat brutal na pinatay. At habang sinusuri nila ang eksena, may isang tanong na unti-unting bumabalot sa kaso. Paano kung ang taong humihingi ng tulong, siya rin pala ang may kagagawan nito? Bago ang dugo, bago ang krimen, may isang pamilya. Isang pamilyang Pilipino na nangarap ng mas magandang buhay sa Australia. Si Teodoro Gonzalez ang ama. 46 na taong gulang, isang IT specialist. Tahimik na tao, responsable at disiplinado. Hindi siya lumaki sa yaman, kaya pinaghirapan niya ang bawat bagay na meron siya. Para sa kanya, ang tagumpay ay hindi ibinibigay. Ito ay pinaghihirapan. Si Mary Gonzalez, ang ina, 43 taong gulang, relihiyoso at mapagmahal na ina, pero matatag. Siya ang puso ng pamilya. Pero kapag usapang disiplina, hindi siya nagpapatalo. Gusto niya ng maayos na kinabukasan para sa kanyang mga anak. At si Claudine Gonzalez, ang bunso at anak na babae ng mga Gonzalez. 18 taong gulang, isang estudyante, isang masipag na anak, tahimik at may pangarap sa buhay. Siya ang tipong anak na ipinagmamalaki. At si Seth Gonzalez, 20 taong gulang, ang panganay, ang inaasahan. Sa paningin ng iba, siya ay mabait, matalino at may direksyon sa buhay. Pero sa likod ng imaheng iyon, may ibang katotohanan. Bumagsak siya sa university, paulit-ulit na nagsisinungaling tungkol sa kanyang grades, at unti-unting nawawala sa kontrol ang kanyang buhay. At ang pinakamapanganib sa lahat, hindi niya kayang tanggapin ang pagkatalo sa buhay. Nang malaman ng kanyang mga magulang ang totoo, hindi ito simpleng usapan lang. Ito ay komprontasyon. May galit, disappointment, at mga banta. Tulad ng puputulin ang kanyang sustento, tatanggalin ang suporta, at mawawala ang lahat ng kinasanayan niya. Para kay Seth, hindi ito discipline. Ito ay pagkawasak ng kanyang mundo. At sa isip niya, may isang paraan para ayusin ang lahat. Isang paraan na walang balikan. Noong July 10, 2001, sa loob ng bahay ng mga Gonzalez, tahimik,
Si Claudine, walang kamalay-malay. Hanggang sa umatake ang panganib. Walang warning. Walang awa. Siya ang unang pinatay. Isang marahas, personal, at nakakatakot na pag-atake. Pagkatapos, naghintay ang killer. Oras ang lumipas at dumating ang mga magulang. Pagbukas pa lamang ng pinto, nagsimula na ang bangungot. Walang pagkakataong makatakas. Walang laban. Isa-isa silang pinaslang. Paulit-ulit na saksak. At hindi lamang natapos sa pagpatay. May isinulat pa sa pader ang sospek. Isang pagtatangkang iligaw ang lahat. Isang maskara. At pagkatapos, tumawag siya. Nagpanggap. Umiiyak. Humihingi ng tulong na para bang wala siyang kinalaman sa krimen. Sa simula, naniwala ang ilan, pero hindi ang lahat ng tao. May kakaiba. Ang kwento ni Seth, paiba-iba. Ang emosyon, hindi tugma. At ang detalye, may mali. At unti-unting nagsimulang maghiwalay ang katotohanan at kasinungalingan. Nakakuha ang mga pulis ng isang forensic evidence. Ang spray paint na ginamit, nasa kanyang damit. Ang timeline din na binigay sa kanila ay hindi tugma. At isang nakakagulat na discovery. Sinubukan na pala niyang lasunin ang kanyang pamilya noon. Dito, nagbago ang lahat. Hindi na siya biktima. Siya ang sentro ng kaso ngayon. June 2002, inaresto si Seth Gonzalez sa pagpatay sa kanyang pamilya. Hindi galit lang, hindi aksidente. Ito ay kalkulado na may kinalaman sa pera, kontrol, at ego. Ayaw niyang mawala ng lahat, kaya tinanggal niya ang lahat ng humahadlang, kahit pamilya niya pa. Sa korte, tahimik ang silid. Ilang oras lang, desisyon agad. Siya ay hinatulan ng guilty ng 3 counts of murder. Si Seth Gonzalez ay hinatulan ng 3 habang buhay na pagkakabilanggo na walang parol. Ibig sabihin nito, habang buhay siya sa likod ng rehas. Sa labas, mukhang normal. Isang pamilya, isang bahay, isang anak. Pero sa loob, may lihim na unti-unting nabuo. Hanggang sa sumabog. Ang pinaka nakakatakot na bahagi ng kwentong ito ay hindi ang karahasan, kundi ang katotohanang minsan ang taong pinagkakatiwalaan mo, siya rin ang sisira sa lahat. Maraming salamat sa pakikinig at magkikita-kita muli tayo dito lang sa channel ng Kalusugan at Batas. Ito ang Law and Health in Filipino.